Ano bang basa ninyo dito sa tunay na motibo, objective nitong hearing na isinagawa ni Senator Amy Marcos? Sige, unang bumuka. Ayan, unang bumukang bibig eh. Doon tayo sa unang bumukang bibig. Okay. Kung titignan mo yung kondukta kanina, may pagka-fishing. Fishing nagfi-fishing. Nagfi-fishing siya dun sa kanyang mga resource person nang pwede nilang gamitin. Una, pwedeng gamitin dun sa mga professional filers. Hindi si Barry yun, hindi professional filer. Yung mga professional filers nila sa Supreme Court, no? Naghahanap sila ng pwedeng na gamitin galing kay General Torre, kay Remulla, no, etc. No? Kaya halatang-halata naman fishing No? Ikalawa ay naghahanap sila ng mga quotes para gagamitin nila dun sa pag-agitate, dun sa emotional upsurge nung mga followers ni Digong. Followers na rin pala nila dahil mga Digong din naman sila no? Wala namang pag-aalinlangan. No? Kaya yun yung dalawang tingin kong objective nila. Maliban na lang, may mga panahon kasi na may dead space pinupunuan ni Senator Alan Peter yon. Yung anong tawag niya sa niya? Si Christian kasi religious ito Ako hindi ako religious Kaya baka nakaka-relate siya sa sinabi ni Senator Alan Peter na siya yung ambassador ni Jesus Christ. No? Siya yung ambassador ni Jesus Christ. No? Nakakamba na naapektuhan ka ba nun, Christian? Naniwala ako. Naniwala ako. Kaya tingin ko, hindi ko mag-geneflect kumbinsido ka, no? Hindi lang siya son of God katulad ni Kimuloy, siya ay ambassador, no? Believe ako makapal ang mukha ko pero hindi ganoon kakapal Alam ni Barry makapal ang mukha ko Pero may konting limits, no? May konting limits. Hindi ganoon kakapal, no? Invoking due process, invoking human rights, invoking Jesus Christ, no? Now, una, tingin ko, klaro na from the start. Hindi ko alam kung deliberate niyang ginawa yon, pero klaro na hindi ito in aid of legislation. Sabi mo nga kanina. Klaro na ang objective ni Senator Amy ay magpresenta ng isang pre-prepared narrative. At nagsimula yon from yung kanyang opening statement. Madami na ako narinig na opening statement sa mga congressional hearings, sa House, sa Senado. Kahit pa paano, merong attempt usually to present o i-frame yung investigasyon na kahit pa paano naman papasok sa in aid of legislation. Ibig sabihin, merong konting pag-identify no, ano ba talaga yung importanteng issue na sinusubukan nating aralin dito. Merong konting pagtindig bilang objective. Diba? Nandito tayo para pakinggan at kunin ang mga insights ng ating mga resource persons. Pero yung kanina, ang linaw simula pa lang, ang banat niya kagad, parang propaganda piece In fact, parang pag kung i-compare mo doon sa mga lumalabas ng mga fake news at mga propaganda from the Duterte camp na lumabas over the past few, for the past week, mula nung aresto, halos pareho yung sinasabi niya di ba? Province na ba tayo ng dahig, etc. Pwede na naman basta bawat Pilipino ba dapat nang matakot na pwedeng pasukin sila sa bahay nila, etc. So, di ba, klaro na ano na to hindi wala nang attempt dito na ipakita pa na ito ay objective. Pangalawa, doon sa mga tanong niya doon sa mga resource persons. Bukod sa sinasabi ni Sec Ronald kanina na naghahanap, nagfi-fish for statements. Ang ginagawa lang niya, meron na siyang narrative meron na siyang kwento. Gusto na lang niya i-confirm nitong mga sa testimonya nitong mga resource persons. So yung mga cabinet members, yung mga ibang mga government officials na inimbita doon, they weren't really there to share kung ano ba talaga yung insight nila, pero para punuan yung gustong storya na palabasin ni Senator Amy Marcos. Klarong-klaro yun Sinimulan niya yung questioning. Meron siya kagad video nung Pangulo, mga statements ni Bongbong Marcos, 'di ba, sa ICC. At gusto niyang magsalita yung mga cabinet members to say na nagbago yung isip, 'di ba, from then up till now. Ito ang kanyang motibo diyan, etc. Na parang to begin with, ano na 'yon hindi na kumbaga kung sa korte 'yan,
nag-object na yung kalaban niyang abogado na leading yung mga questions. Kasi klarong-klaro na meron siyang particular na habulang na sabihin nitong mga tinatawag na resource persons rather than an actual investigation into yung subject matter na ito. Oo nga, tsaka mukhang binigyan niya ng plataforma yung DDS propaganda para lahat sabihin nyo rito. Diba? Tapos kahit anong paliwanag nila General Torre, kaya niyan tanggapin Pati yung mga paliwanag niya. Secretary Remulla. Okay. How about yung idea na was this also related to her re-election bid? Parang trying to endear herself to the Duterte crowd. Anong tingin niya ron? Sige, si Senator Edu muna. Diba nakailang tumbling na siya? Malaking bahagi noong nakaraang 2.5 years ay malinaw naman kung nasaan siyang kampo. Nandun siya sa mga Duterte. At inuulit ko yung lagi niyang sinasabi na kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwanan si Digong. No? Ang problema ay binabatikos na siya ng mga kakampi ni Digong, katulad ni Baste, katulad ni Panelo. Itong ang hearing na ito, ng tawag ni Panelo, Epal. No? Medyo mismo naman si Sara may kaunting pitik. Parang sinasabi ni Sara, wala na magagawa itong hearing na ito. No, moot and academic na ito. Kaya hindi ko sigurado kung makakakuha siya ng simpatya ngayon sa mga Duterte dahil siguro nakikita niya ay yung outrage ng kanilang base ay tumitindi. No? Pero sumama na siya Bumalik na siya dun sa iniwan niya na slot sa administration. Di ba? Nung siya ay binigyan ng slot, ang sabi niya hindi niya kukunin. Tapos, nung nilaunch, nagsimula yung kampanya, nandun siya sa lawag. Itinataas yung kamay niya nung kanyang kapatid. Habang binabanatan ni BBM, yung mga Duterte, over China, over COVID mismanagement, over Tokhang, over corruption, nandun siya. At hindi yan loss sa mga Duterte. Kaya nga, di ba, nung tinanong si Sara today, kung e-endorse ba si Amy, anong sabi ni Sara? Ay wala pang ganong desisyon. Hindi ba sampal yun sa kanya? Kaya hindi ko alam kung saan siya lulugar Hindi siya kung saan siya lulugar. At ngayon, bumalik na naman siya ron, no? Tingin ko ay magpapatuloy malaglag yan dito sa mga susunod na surveys, no? Baka malampasan pa siya ni Bato Tingin ko pareho silang talo. Pero baka malampasan pa siya ni Bato. At least si Bato hindi naman namamangka sa maraming ilog. Ito, hindi ko na alam kung nasa ang ilog na yun No? Hindi ko na alam kung saan ilog. Kaya, tapos, asar na asar ako nung pinapanood ko yung kanilang false patriotism. No? Parang napaka-nationalist nila, di ba? No? Napaka-nationalist nila doon sa kanilang narrative. Ang linaw-linaw naman ito mga ito na sila yung mga pro-China. No? Ang linaw-linaw naman. Agree ako completely dun sa sinabi ni Sec Ronald dahil una tingin ko talagang measure of desperation. Ang numero niya sa mga surveys for yung senator election bid niya going nowhere. Diba? Mukha talagang sa kasalukuyan hindi talaga siya papasok, 'di ba? Batay dun sa numerong ito, 'di ba? So malinaw na attempt to na in a way belated attempt na magpa-check attendance, 'di ba? Na kasama niyo ako 'di ba? Habang kayo ay nag-iiyak, 'di ba? At nagagalit dahil sa ginawa kay Tatay Digong, huwag niyo kalimutan na kasama niyo ako, 'di ba? 'Yun. Nagsimula yan dun sa kanyang announcement the other day na hindi ako tutuloy dun sa rally sa Leyte kasi insulto yung ginawa na paghuhuli, 'di ba? Ngayon naman biglang nagpatawag ng ganitong hearing. Pero gaya nga ng sinabi ni Sec Ronald, maski yung mga alyado niya, supposedly, hindi masyadong impressed Nagulat ako na maski si Senator Bongo nagsalita kahapon na sinabi, too late na yan. Too late na yung ganyang investigasyon. Diba? So, ibig sabihin, maski yung audience, o at least yung mga key personalities dun sa audience na kanyang sinusubukang ligawan, hindi masyadong napabilib dito sa nangyaring ito. Kasi sa totoo lang, medyo ang bagal at sobrang belated nitong effort na ito.